the prophecies. It is a mountain peaks of prophecies actually. And when we talk of prophecies, what do we mean by prophecy? Hindi ko na kasi ginawa yung PowerPoint yan. Kaya yun ko na para diretso. Okay. When we talk of prophecy, we mean it is the utterance of the prophets, no? Yung mga apostles, ito yung mga binanggit nila. And when we talk of prophecy, sometimes we call it their vocation as prophets, no? Ito yung kanilang gawain ang magbigay ng mga salita tungkol sa katotohanan na ipinakita ng Diyos sa kanila. So, when we talk of prophecy, we mean it is the divine utterance. No? When we talk of prophecy, we mean it's the vocation, it's the work of prophets. But the thing that we are going to study, it is the divine arrangement of events na tinanggap ng mga apostles. You know? So, this morning, we will talk about the mountain peaks of prophecy, whereby the different apostles, no, did see during their time. No? Kaya nakikita rin dito, okay, yung pangyayari. Now, you will notice here, so, andito yung cross, andito yung panahon na dumating pa ng Jesus. But the old prophets, no, they have their vision. They see the mountains, they see there is a coming birth of Jesus. No? Then they see the Calvary, no, whereby somebody is going to be crucified. And then they see that there is an ascension. And then they see also that there is a descent of the Holy Spirit, kung saan mapupuno ng Banal na Espiritu ang mga lingkod ng Diyos. But the thing that they did not see is between the valley, whereby there should be the Lord's Supper. So in other words, these apostles were given a view, perspective, no? Kaya ang tawag ito, peaks of prophecy. No? Nandito ang peak, may kabundukan, may matataas. Nakita nila yung matataas. But the valley, they did not see that there is also coming Lord's Supper. To put into the heart of everyone the remembrance of what the Lord Jesus Christ has done. No? Ito yung dapat na nakita na pero hindi nakita. And nakita nila, no, mayroong Passover feast. Nakita nila kung mayroong Pentecost. No? Ito yung tagal panahon nila. So these are the Old Testament prophets. No? At sabi nito, no, let us see with the explanation here. The Old Testament prophets spake as they were moved by the Holy Spirit. Now, 2 Peter chapter 1 verses 19 to 21. So, ito po yung sinasabi ng hindi ko na may ano dyan kasi mawawala yung chart. Okay, kapakita ko yung verse, ano? Okay, pakipukas na kayo sa 2 Peter chapter 1 verses 19 to 21, 3 verses. Ang sabi ito, sa verse 19 ng 2 Peter chapter 1, we have also a more sure word of prophecy. Amen. Whereunto ye do well that we take heed as unto a light that shineth in the dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts, knowing this first,
that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. No? Hindi po kanya-kanya opinion niya ng prophecy, kundi ng mga apostle, kundi ito po, sabi niya, it is a sure word of prophecy. Sabi ni Peter, for the prophecy came not in old times by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So, yung mga sinasabi nila, yung mga binabanggit nila, yung mga dinideclare nila, yung mga nakikita nila, no, they were moved by the Holy Ghost, or they were inspired by the Holy Spirit. So, sabi ni Peter dito, no, for the prophecy came not in all times by the will of men. Hindi sa tao galing yan. Sabi niya, hindi nagmumula sa tao mga binabanggit o sinasabi namin. No? Kaya sabi niya, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. So yung mga dinideclare ng mga prophets ito ay kalooban ng Diyos through the Holy Spirit. No? They believe, sabi dito, that their prophecies as to Christ were all to be fulfilled at His first coming. No, yun din ang pagkakilala nila that the prophecy, no, is fulfilled within this first coming until doon lang sa nakikita nila kabundukan, mountain peaks. After that, tapos na. No? Hindi nila nakikita yung mga mangyayari with the valleys. No? At the birth of Jesus, hindi nakita kung ano mangyayari. Doon sa bago yung cross. There is a valley here. No, pag mag-i-read birth of Jesus at Calvary, there is a valley here, Cristo Valley. That this time, dito nag-ministry ang Panginoong Jesus. No? Hanggang sa kanyang crucifixion. Ito yung sinasabi dito. This accounts for why the people of Christ today look for Him to set up a temporal kingdom. Alam nila, mayroong kingdom na mangyayari pa. That kingdom is temporal dahil dito lang siya sa lupa. No? It is not the heavenly kingdom. So yung kingdom na yun, yung mga mananampalataya sa Kanya. No? That kingdom that will be set up is upon the heart of everyone that will believe. No? So saan ang kingdom na yun? Saan puso? No? They did not see that this dispensation was to intervene between the cross. No? Ito yung sinasabi ko yun. Yung bali na yun, mayroong ministry doon hanggang sa cross ng Panginoon Jesus na mayroong suffering. And the crown, the glory that should follow, 1 Peter 1:11. No? Kung babalikan natin dun sa 1 Peter 1:11, ang sabi dito, no? Pagkikuwas kay 1 Peter 1:11, sabi niya, certain what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify when it testified beforehand the suffering of Christ and the glory that should follow. So, yung mga propeta, hindi nila nakita yung suffering ng nangyayari. Pero nakita nila mayroong crucifixion. No? Mayroong suffering, and then nakita rin nila, no? Na mayroong coming glory. No? Kung makita nyo yung line na direksyon dito, mula doon sa prophet, hanggang doon sa second coming, hanggang doon sa new heaven, nakita rin nila, kaya rin nila lubos na maunawaan. In other words, it is too hazy. No? Hindi maliwanag sa kanila. Kumbaga, yung tinitignan nila, maulat. No? Kaya hindi na makita na pinangkir na talagang mangyayari. No? Parang dito sa Bagyo. Pagka buwaba na yung ulap, di mo na makikita yung kabila ng bundok o yung bundok tinitignan mo. No? So, ganun yung nangyayari. But there are prophets na nakikita na yung mga mangyayari. But not every prophet, no, ay pare-parehas ang makikita. Now, sabi dito, no, and the crown, the glory that should follow. So alam na nila na mayroong hari
na tatayo. Merong hari na uupo at magkakaroon ng tinatawag na crown. No? So, hindi na masyadong nasulan to. No? This is 1 Peter 1:11. The prophets saw the events they foretold as separate peaks of one great mountain. This chart reveals the valley and the timeline, time element. No? Hindi ko na masyadong between two peaks to, between those peaks. The play between those peaks are yan. Kaya kailangan makita sa no? Ito yung mga ginamit na mga verses dito. No? Sa Isaiah 61 verses 1 and 2 and Jeremiah chapter 23 verses 5 at 6. I think we need to go the verses 5 and 6, verse 6 dito. At si Zechariah sa 9:9. No? Let me just review Isaiah. Isaiah 61 verses 1 and 2. Yes, follow me sa mga Bibles ninyo. Ang sabi nito, the Spirit of the Lord God is upon me. Ano ito yung verses na binasa ng Panginoon Jesus, yung verse na tumayo siya sa church bago siya mag-minister. Ito na yung kanyang binasa. No? Nagulat ng mga tao na doon, pati mga parisiyo. Because the Lord had anointed me to preach good things, good tidings unto the meek. He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Look at that. Nung nakita ng mga propeta, yung pagdating ng Panginoon Jesus, hindi nila nakita yung kanyang magiging ministry. Pero dito, nagsimula ang Panginoon Jesus mag-minister dito. At sabi niya sa verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the discovery of the dead, and the day of vengeance of our God, for all that mourn. Now, the word here, acceptable year of the Lord, hindi yung mga Bible rin. And then it says, and the vengeance of our God. Narinig nila dito sa unang pagbasa ng Panginoon sa Bible, ibigay sa kanya yung scripture. Pero ang hindi nila nagusmara, and the day of vengeance of our God, the acceptable year of the Lord, nagsimula dito na sa birth of Jesus until Calvary. Pero yung tinatawag na the day of vengeance of our God ay pupunta dito sa pagkatapos ng Antichrist second coming, no? After ng second coming, dito na magkakaroon ng tinatawag na yung Day of the Lord, no? Or vengeance of God after naman ito, no? Dito pa lang magkakaroon ng tinatawag na paghuhukom. So malayo, no? Malayo yung paghuhukom na yan. Pero kung babasahin mo kasi, parang magkalapit dito sa verse na ito, no? Acceptable year of the Lord, and then the day of vengeance of our God. Nakita na nila yan, kaya lang yung gap between kung sa acceptable year ng Panginoon mula dito sa kanyang birth until sa day of vengeance, no? Matagal yan, 1,000 taon. Bago na dumating yung New Earth. So, nakita natin dito na yung mga propeta, malayo din ang inaabot ng kanilang view ng panahon ng kanilang paglilingkod sa Diyos. No? Napakalayo niyan. Pero nakita na nila. Kaya nga, ang prophecy, sabi nga natin, ito yung divine utterance. In other words, the Bible is not just based doon sa tinatawag na mga opinion o yung tinatawag na
binabasa natin, kundi ang Bible ay sacred book na kung saan ang kanyang authenticity ay nakabase sa tinatawag na katotohanan ng mga naportol o nabanggit ng mga propeta. No? Kaya hindi ko pwedeng balibulayin ang Bible dahil nandun ang mga katotohanan. Maraming katotohanan na ang nangyari simula doon sa mga lumang propeta hanggang sa bago dumating Panginoon Jesus. And then, mula sa pagdating ng Panginoon Jesus hanggang sa panahon na ito, marami pa rin mga nangyayari na nabanggit na ng mga propeta. No? Kaya, nasa panahon tayo ngayon? Nandito tayo sa panahon na bali na ito. No? Kung saan, ino-observe natin ang Lord Sabbath. No? Tapos na kasi ang Calvary. Tapos na ang Ascension doon sa mga Olivet. No? Yung Pentecost na nangyari sa mga apostles, nandun sila sa upper room, no? Tapos saan dumating ang Holy Spirit. And so, ang inantay na lang natin ay itong rapture. No? So, nandito tayo. No? Sabi dito, forward looking, forward look, na kung saan natapos na ang crucifixion, natapos na ang ascension, natapos na ang Pentecost. No? Nandito na tayo. So ano sabi nito? Sa 1 Corinthians 11:62, yung observation ng Lord Sabbath, yung tinatawag na communion. No? So sa 1 Corinthians 11:26. So, ang tinitingnan natin, laban natin, ay mga mananampalataya ay ito. No? Amen. Dahil tapos na lahat. Ayan po yung pala. Tingnan natin ang Hebrews 4:14. The three appearings. Sabi niya dito. Kaya kailangan upward lang na tayo. Kung sabi ng Hebrews 4:14. Seeing them, Seeing then that we have a great high priest that is passing through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. In other words, inano na tayo dito, na ingatan na natin. Pag-ingatan natin, pag-tibayan na natin yung ating pagkakilala sa Kanya at yung relasyon natin sa Kanya. No? Dahil siya yung ating high priest. No? Tama? Okay ba ito? 9:3 pa pala ito. Sorry. Tama? Group of 14. No? And sa Hebrew 9:24, ang sabi niya dito, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. So, he is not only a priest, our high priest, kundi siya rin yung namamagitan para sa atin, no, sa harapan ng Diyos Ama, sa kalangitan. No? Pumasok siya sa kalangitan. So, the purpose there is to appear in glory and for us to appear in glory as well. No? Kaya, looking upward tayo. Okay? In other words, palagi na ang rapture, natapos na itong mga mountain peaks dito sa Old Testament hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus. So, dito tayo ngayon. No? Nag-observe tayo ng Lord Sabbath. Dahil ang Lord Sabbath, ito yung magpapalalagi sa atin kung ano ang ginawa ng Panginoon Jesus alat-alat sa ating kaligtasan. No? Kaya yung Lord
Lord Supper sa ibang churches, ginagawa nila weekly. Every Sunday. Yung iba monthly. Yung iba quarterly. Yung iba every 6 months. Yung iba yearly. So, pero wala namang masama doon. Hindi naman sinasabi na kung ilang beses, ano? But the point there is to put in remembrance what the Lord has done for us. No? Kung ano yung ginawa niya alang-alang sa kaligtasan natin. Yung kanyang pagpapakahirap. No? Para alalahan natin na huwag nating hayaan na masaya yung kanyang pagpapakahirap at hanggang kamatayan. No? At babaliwalayin na lang natin o sasiyahin natin. Kaya nga napakalaga yung Lord's Supper para alalahanin natin lagi ang kanyang ginawa. Para pahalagaan natin ang kanyang ginawa. Para pahalagaan natin ang kanyang ministry. Now let me read to you Titus chapter 2 verses 11 to 13. Sabi ito, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." Now, another thing na hindi ito nakita ng mga propeta ay yung biyaya ng Diyos. No? Nag-appear sa lahat ng tao, pero hindi ito naunawan ng mga propeta. Anong form of salvation? Meron ng mga tao sa darating na panahon, sabi nila. No? Kasi nung panahon nila, ang form of salvation ay yung sumunod sa lahat ng law. No? Yung may tinuro sa kanila. Kaya na yung ating prophecy ay mayroong 4 na parts yan. Yung patriarchal, yung apostolic, ano pa ba? Praise sa mga Jew. Pabalik kami mamaya. Okay? Now, verse 12 ng Titus chapter 2. "Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in this present world, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ." So, nandito na tayo sa panahon ito na kung saan mag-ingat na tayo sa ating testimony, sa ating paglakad bilang mga Kristiyano, dahil ang panawagan ni Paul, no, ng Apostle Paul, ay nakatingin na tayo sa taas. No? Dahil sa biyaya ito ng Diyos, sabi niya. Hindi tayo po pwedeng maligtas, hindi tayo pwedeng magpabilang sa karya ng Diyos kung hindi dahil sa kanyang biyaya upang tayo ay maligtas. No. Remember, kung ano yung grace, it is a thing that we don't deserve, pero pinagkaloob sa atin. At ano yung bagay na deserve natin na hindi pinagkaloob sa atin? No? Sabi nga, in His mercy, He did not give us what we deserve, but in His grace, He gave us what we don't deserve. Hindi natin deserve ang kapatawaran, hindi natin deserve ang kaligtasan, pero ibinigay niya dahil sa kanyang biyaya. Amen. Anong deserve natin? Ang deserve natin ay condemnation, kaparusahan, kamatayan. Pero yung deserve natin, yun ang hindi niya ibinigay. So maintindihan nyo na kung ano yung mga deserve natin. Kapahamakan dahil hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pero dahil sa ginawa niya, pinagkaroon tayo ng kanyang biyaya, tinanggal niya tayo, despite na tayo ay masarap. Hindi tayo katanggap-tanggap. Kaya lang tayo naging katanggap-tanggap dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus. Kaya laging alalahanin, sabi nga dito sa Lord's Supper. Alalahanin natin ng Panginoon Jesus, alalahanin natin ng kanyang ginawa. Now, itong Lord's Supper ito, wala sila nung panahon nila dito. Old Testament time. Puro lang sila sacrifice, no, pagsunod sa law, no, magbibigay sila ng burnt offering, no, mag-sacrificial offering, magpapadugo, ganoon lang sila. Pero sabi ng Scripture,
hindi nakakaligtas yun. No? Dahil sa law, ipinapakita lang sa kanila na sila'y makasalanan, na sila kasalanan. Pero sa panahon natin dito, pinapakita ng marami tayong kasalanan, pero dahil sa biyaya ng Diyos, lahat ng kasalanan na yan, napapatawad. No? Hindi tayo talagang papatawarin ng Diyos Ama. Pero dahil sa ginawa niya, binigay niya ng Panginoon Isus sa atin bilang kapalit ng ating kasalanan. No? Kapalit ng dugo ng Panginoon Isus. Kaya tayo maliligtas kahit yan sa ginawa ng Panginoon Isus. Kaya there is a Lord's Supper. Kung saan dapat mahalagaan natin, alalahanin natin. And then there is this second coming, saka na natin i-discuss yan. Kasi ang titignan natin ay yung buhay, sabi nga nito sa verse 12, teaching us that deny ungodliness. Huwag na kayo umasta na parang kagaya ng mga natural man o yung dating kayo na walang relasyon sa Diyos. And worldly lust, yung mga bagay na gusto natin mangyari o maabot. We should live soberly, righteously, and godly. Ito yung gusto na panawagan ni Paul sa atin. No? Dahil na nalalapit na tayo dito sa tinatawag na rapture. No? Yung saan kukunin ang lahat ng mga matapat na naglilingkod sa Diyos, matapat na manalig at sumusunod sa Diyos. Dito sa rapture, ito yung binabanggit dun sa First Thessalonians, no? Chapter 4 ba yan? 16? First Thessalonians 4. First Thessalonians 4. Sabi ito, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Darating ang Panginoong Jesus. Pero hindi pa yung second coming, darating lang. Then ang second coming, ay dito na siya sa lupa. Pero ito, magdidescend lang, pero hindi sinabi kung magdidescend sa lupa. Okay? Sabi niya dito, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So, bababa siya. Pero hindi sinabi baba sa lupa. Bababa na siya. And then there is this trump. There is the shout of the angel. At lahat ng makakapakarinig noon na mga natutulog o patay, no? They shall rise first. Nandun silang mauna. No? Then sa 17, then we, which are alive and remain, ito yung mananatili, buhay, no? Shall be caught up together with them in the clouds. Ito, no? Inimit natin ang Panginoon doon sa kaulapan. No? Alive yun, ha? So, ibig sabihin, yung panawag ni doon sa Titus, kung saan we have to live soberly, righteously, and godly, ito yung mga makukot up, no? Doon sa kaulapan, sa kalagitan. No? Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, nirarapture ang mga tao, mga matapat, mga nananatili sa Kanya. At doon sa kalangitan natin siya, sa kaulapan, natin siya ilimit, kaya mananatili tayo sa Kanya. Kaya sabi niya, wherefore comfort one another with these words. Paalala natin sa bawat isa, palakasin natin ang bawat isa sa ganitong pangako ng Diyos. Dahil ito ay prophecy pa rin na
na nakita ng mga propeta na mayroong mangyayari. Rapture. Kaya, kung ating titignan, no? Malapit na tayo. Nasaan na tayo? Nandito tayo sa panahon ng tinatawag na church age na kung saan mayroong nagantay na rapture na darating. Basahin natin ng Revelation 22:16. Basahin dito sa 22:16. Revelation. Ito na yung last chapter at last book ng Bible. Ang sabi niya ay, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bride and morning star. No? So, sinasabi niya na siya yung Panginoong Yesus. No? Siya yung root. Amen. Siya yung offspring. Nasa lineage kasi ni David siya. Nung ipinanak siya, no, kung titignan nyo yung kanyang ama, no, si Joseph, no, ang kanyang offspring or kanyang lineage, no, ay nagmula kay David. Ano yun? Tapos si Maria din, ang kanyang ina. Ang galing sila doon kay David. At sabi niya, I am the bright and morning star. No? Si Satan tinawag din ba naman morning star? No? Si Satan, nagkaitin na sila gusto rin niya makuha yung ang throne ng Panginoong Hesus, di ba? So, yan po yung ating nakikita dito, no? Now, babasahin ko yung mayroon ako na sa kanito, no? Yung Jeremiah 23, verses 5 and 6. Sabi dito, no? Behold, the days come, said the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Yung sabi ng Panginoon sa Revelation 22, verse 16, na siya nagmula kay David, ito rin ay na-prophesy bago umanap ng Panginoong Hesus. Ang sabi dito, no? Behold, the days come, said the Lord, that I will raise unto David a righteous branch. Ito yung sabi ni Jeremiah, no? Na merong uusbong, no? And the king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Now again, you will notice here, will raise unto David a righteous branch. No? Mayroong branch na usbong. Narating yan, dito. No? Word of Jesus. However, sabi na naman dito, and shall execute judgment and justice in the earth. Again, medyo malayo na naman yan. No? Ang judgment ay pagkatapos na second coming. So, you will just notice here na yung mga propeta ay malalayo ang kanilang mga perspective o mga nakikita na mangyayari. Amen. No? At verse 6, ang sabi niya sa Jeremiah 23, verse 6, in his days, Judah shall be saved, in Israel shall dwell safely, and this is his name, whereby he shall be called the Lord our righteousness. So, as believers, ito rin ang dapat na tawag natin sa kanya. Siya yung ating righteousness in order for us to be included doon sa rapture. Amen. No? Kaya ito yung pangyayari. No? So now, puntan natin yung yung marami ito. Gusto ko na pagkaroon natin. Ito yung perspective of prophecies.
Now you will notice here that from Moses, no, meron na siyang view. No? BC 1451 pa lang. Nakita na niya ito hanggang dito sa hanggang dito sa rapture. No? Hanggang dito Deuteronomy 4:27-31 saka 31:10. Hanggang dito nakita ni Moses. Now, you will notice here na ano yung farthest na ano isang mga upan. Propeta ang may farthest na nakita. Ang ating titignan ay walang iba kundi si Isaiah. Nakita niya yung nangyayari hanggang doon sa New Heaven, New Earth, New Jerusalem. So, at ang prophet na walang nakita ay itong si Nahum. So you will just notice here na hindi pare-parehas ang pagkakatoob ng Diyos sa kanilang perspective o view. Now, ito yung mga prophet ito mula kay Jonah hanggang kay Habakkuk ay mga pre-exilic prophets. In other words, hindi pa sila nai-exile doon sa Babylon. No, bago mangyari yung Babylonian exile. And then sa Babylonian exile, ito yung mga prophets, sila Jeremiah, Daniel, Ezekiel, at Obadiah. No? Pero sa kanila din, mayroong binibigay ang sa kanila na makita nila. At ang pagka-abot ng kanilang view ay umaabot hanggang dito sa millennium. No? Ito yung mga naabot ng kanilang mga view. Ito ng perspective. And then after they exiled from Babylon, ang mga natitirang propeta ay sina Haggai, Zechariah, at Malachi. No? Bago yung 400 years of silence. Dahil dito yung 400 years of silence, no? Dahil sa kasama ng tao, no, wala nang komunikasyon ang Diyos at saka sa tao, no? Hanggang sa dumating na ang Panginoong Hesus. So ito yung kanilang perspective, ito kanilang view. No? Nakita na nila kung ano yung mga mangyayari, pero hindi lahat ay nakita yung tunay na mangyayari sa valley ng mountain peaks. No? Yung darating na church age, hindi nila alam yan. No? At saka yung pag-observe ng Lord's Supper, hindi nila alam yan. Marami silang hindi nakita kahit natatakpan. No? Hanggang sa second coming. Kaya ito yung ating dapat namunawaan kung saan ang encouragement sa atin ay mamuhay righteously, no? Soberly, and godly, dahil yung ating inaabangan ay nananapit na. Amen. Amen? Mr. Lord. Okay. Question? Meron ba kayong hindi, unawaan? Kailan ko lang 30 minutes na, 10 o Okay na po. minutes na. Meron ba kayong tatanong? Tanong. Ako magtatanong. Ayan. Namumuhay ba kayo ayon sa panunod ng Titus? Amen. Titus 3. Godly. Yung may presence of mind. Amen. Okay, so, tutubig, tutuloy natin ito. Maraming factor ito. No? Kung titignan natin, hindi ko na inanong prophetic word, yung privileges sa pag-aral natin sa church. Pupunta ako agad dito sa mga implications of prophecy. No? Matagal na ito mga ito ay dispensation of truth na sinulat ni
Clarence Larkin. No? Isa siyang mechanical engineer, nag-ship sa pagiging draftsman o pagiging architect siguro. Kaya nagagawa yung mga drafts na ito. No? At siya naging baptist at naging pastor. Okay? So, yan lang po at maraming salamat. Let us pray. Thank you, Father God, for the time spent, for studying your words, and importantly,